yan, wala akong magawa. Boring. Kaya ayun. Tara, samahan niyo ako mga kasimple. Magtanim tayo ng cactus, 'di ba? Actually, dry ko na siya kahapon. Kasi hapon siya ng umaga dumating. Kinuha ng kapatid ko sa ano. Ewan ko saan niya kinuha. Okay, tara, samahan niyo ako. Magtanim tayo. Para hindi boring, 'di ba? Siyempre, kumuha na tayo ng plato. Yan, plato yung aso namin yan, guys. Siyempre, kinuha ko para paglagyan ng cactus. Kasi, ang cactus is, Diyos ko, marimar, matinik. Siyempre, tinakpan ko yan kasi baka maapak-apakan, di ba? Oh, yan, di ba? Napakagaganda nila. Konti lang kinuha niya, di ba? Konti. Siyempre, Diyos ko, masakit kaya matinik yan. Napakasakit ng mga tinik-tinik yung mga cactus na yan. Yung mga cactus ay may pagka-tridor. Parang kaibigan mong tridor. Plastic. Ahas. My God, isa siyang ahas. Dapat sa kanya sinusunog. Mga ganong kaibigan, di ba? Mga plastic. Plastikada. Yung okay naman pag nakaharap ka sa kanya. Pero pag nakatalikod ka, Diyos ko, napaka-tridor, napaka-plastic. O, di ba? Natinik tayo dyan. Diyos ko, masakit tuminik yan. Diyos ko, kaya dahan lang, girl. Di ba? May mga anak-anak na din, oh. Di ba? Nakita niya yan. Di ba, ang dami. O, di ba? Alam mo kasi, guys, napakahilig ko din ng mga halaman, di ba? Kasi maganda naman kasi talaga yung may mga halaman sa paligid, yung mga mahilig sa mga halaman. Mga plantito diyan. Shout out, di ba? Nakita niyan. Yan ang dami ng anak-anak. Nakita nyo sa paligid-ligid niya. Nakalimutan ko lang kasi yung mga pangalan yung mga variant ng mga cactus na yan. Hindi ko na maalala yung mga variant nila. Siyempre yung mga cactus, 'di ba? Hindi lang siyempre dapat cactus lang. May mga variant yan sila ng mga pangalan. Siyempre nakalimutan ko lang kasi, girl. Alam mo, search ko pa sa Google, 'di ba? Basta hayaan mo na, basta cactus na lang din. Bahala na silang isipin kung alam nila yung mga pangalan niya ng variant niya. 'Di ba nakita niyo, 'di ba? Yung mga tinik-tinik niyan, sakit yan pag natinik ka. Ayan, syempre maganda din yan. Yung bilog na yan. Ang ganda. Favorite niya yan. Yung isang yan. Syempre, diba? Makaganda giisan yung bilog niya. Yung nahiwalay ng anak. Hiniwalay na ng kanyang mga magulang. Kasi lumalaki na siya. Dapat matuto siya mag-isa, diba? Matuto siya mag-isa, tumay sa sarili niya. Hindi palaasa lang siya sa pamilya niya at sa mga magulang niya. Yan, syempre, flex ko din sa inyo mga yung mga halaman namin. Napakadami naming mga iba't ibang klaseng halaman dito sa gilid ng bahay. Yan, syempre, diba? May sili din kami sa paso, diba? Siling labuyo yan. Yan yung mga, diba? Ang ganda yung meron daisy. Diyos ko na lang talagang daisy na overwater. Siyempre, nakita nyo din parang bunga ng malunggay. Sabi ng pamangkin ko, bunga daw ng malunggay yan. Siyempre, napakahilig naman sa halaman. Si nanay, ako, kapatid ko, hilig naman sa mga halaman. Siyempre, pakita ko pa sa inyo yung iba. Siyempre, di ba, may tumubong saluyot pa dyan. Di ba, pag nagugulay kami, kumuha kami dyan. Saluyot. Additional pa yun sa ulam namin. Tingnan yung bulaklak na yun. Apakaganda. Sarap tingnan. Yung kulay niya, di ba? Ang ganda. Parang wala nang kinabukasan. Wala nang umaga sa ganda niya. Siyempre, tingnan yung ibang mga halaman namin, di ba? Ang gaganda. Di ba? Nakita niyo yan, di ba? Sexy pink, yan. Dinami-dami ng halaman namin. Yan lang alam kong pangalan ng nag-iisang. Yan lang alam kong halaman namin. Yung isang Diyos ko, tinira na naman niya ng anong tawag na uod. Diyos ko, yung uod na yung peste na yan, ha? Hindi ka na namatay-matay. Yan, ganda din yan, yung San Francisco, di ba? Pangalawa na sa alam ko yan. Iba't ibang klase ng San Francisco. Basta yan, maalala ko, sexy pink yan. Ang pangalan niya, 'di ba? Ligaw din niya gabi-gabi. Pagaganda, 'di ba? San Francisco ulit 'yan. Ang ganda, 'di ba? Ang hilig naman sa halaman dito sa bahay, 'di ba? Hindi ko alam pangalan niyan. May saluyot na naman, 'di ba? Saluyot sa mga paso-paso, saluyot.
Gaganda nila San Francisco ulit din yan, di ba? Hindi ko alam pangalan nyo yan. Pakita ko pa syempre sa inyo yung niluluto ng kapatid ko na spam. Syempre nagluluto siya para breakfast namin, di ba? Ang ganda yung nagbe-breakfast ka sa umaga, di ba? Para hindi ka gutom. Luto siya spam. Tigisa kami nanay ako, kapatid ko. Siya yung binili ni nanay yan kahapon sa palengke. Siyempre, Diyos ko, halos lahat naman na ata nabibili na. Diyos ko, Marimar. Diba ang ganda na bili niyan, diba? Hindi ko alam kung magkano bili ni nanay niyan kahapon doon sa palengke. Basta binili niya, nakalimutan. Siyempre, ayan, nagtatanim na kami ni nanay. Kumuha na kami ng lupa. Siyempre, Black Earth ang kinuha naming lupa. Siyempre, pakita ko sa inyo, itatanim namin ng cactus. Nakita yun, na-air dry ko na yan. Kaya siyempre, diba, ang cactus, pag binili niyo yan online or kahit saan man, siyempre, tatanggalin nila yan sa pagkakatanim. Siyempre, i-air dry mo yan ng 1 day. Yung makakapagpahinga naman siya, ganon, di ba? Para hindi siya ma-stress. Siyempre na-air dry na ngayong kinabukasan. Siyempre tatanim na namin ni nanay yung yung mga halaman na yan. Mag-cactus siyempre yung black arch na kinuha namin. Siyempre, di ba? May mga uod. Diyos ko, hindi pa naman kasi sayang naman yung uod na yun, hindi siya magagamit. Hindi pa naman kasi season ng seasonal ng pagbibingwit ng mga ng mga palaka sa mga palayan. Kasi yung mga palay, bagong tanim pa lang, maliliit pa lang. Sayang naman yung pangapalaka. Wala pa, hindi pa kami mga pamingwit. Kasi wala pa maliliit pa yung mga palayan ng pamamahay ng mga palaka. Siyempre, diba, ang sarap ng palaka, diba? Lalo yung adobong dry na maanghang. Tsaka yung nilalagyan ng ampalaya ng bunga. Tsaka dahon. Sarap na yung parang tinola something yon, diba? Sarap. Siyempre, yung black earth na yan, mas magandang tanim kaysa mga halaman. Siyempre, yung mga black earth, diba? Yung mga paso-paso na yan, yung mga paso-paso na wala ng laman. Siyempre, kaysa na bumuli pa kami, siyempre, ginamit na lang namin yung mga yan, diba? Para mapakinabangan pa. Diyos ko, may mga bagay na dapat nagtitipid ka. Yung alam mo mga bagay na meron pa. Diyos ko, yun na lang ang gamitin. Huwag nang bili ng bili. Nang siguro makatipid. Diba? Tipid-tipid lang, guys. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat magtipid. Matutong magtipid. Diba? Yung black art na yun, Diyos ko. Hinihimay-himay ko pa yan, guys. Siyempre, tinatanggal ko yung mga yung mga unwanted na na mga tulad ng malalaking bato. Tulad ng mga uod na yan. Mga pesteng uod na yan. Siyempre, diba? Alam niyo guys, yung mga uod na yan, mga pesting yan. Siyempre, pag nilagay mo yan sa paso, sa mga halaman, siyempre, uod na yan, kakainin na yung ugat ng halaman. Mamamatay din yung halaman mo. Kaya, diba? Kahit tanggalin ang pesteng uod na yan, tanggalin, 'di ba? Para naman hindi useless ang pagtatanim mo, hindi mamatay yung tanim mo kahit tanggalin yung mga uod, 'di ba? Kaya gano'n yung ko sa inyo, advice ko sa inyo pag nagtatanim kayo ng mga halaman. Lalo sa mga paso-paso, pag kukuha kayo ng mga lupa, ng mga black art, syempre yung mga black art na yan, yung mga pinagsusunugan ng mga plastic, yung mga basura, yung mga magagandang lupa dun sa mga pinagsusunugan ng mga plastic, mga basura. Lang, tingnan yung tanggalin yung mga uod, yung mga bubog-bubog, lalo yung mga bubog-bubog, syempre, Diyos ko, syempre, pag hinimay mo yung yung mga black art, syempre, mabububog, kaya dapat talasan mong mga mata, para hindi ka mabubog, at tanggalin ng mga pesting uod na yan, para hindi pa sa mga halaman. Syempre, dahan-dahan lang tayo magtatanim dyan, kasi alam niyo bakit? Maraming tinik yan. Nakakatinik yan. Masakit. Diba? Natinik tayo. Sakit ng tinik-tinik na yan. Syempre, inuna ko yung tinanim yung yung cactus na may madami ng anak. Ang dami niyang anak. Kaya syempre, pinapatayo ko siya ng maigi. Kasi hindi pa din siya namatay ng maigi. Syempre, guys, ang cactus nga pala. Syempre, sasabihin ko lang sa inyo, ha? Hindi po pwedeng everyday magdilig ng cactus. Dapat ang pagdidilig ng cactus is every other day. Kasi hindi yan tulad ng ibang halaman. Tulad ng ibang halaman na, Diyos ko, kahit ma-overdose, ma-overdilig siya. Carry. Pero ang cactus hindi pwede. Kasi,
ano yan eh, parang may water na siya sa loob niya. Yung mga, lalo mga succulents, mga cactus, parang made of, ano siya, 30% water. Like that! Chareng! Diba? Siyempre, diba? Every other day lang ang dilig-dilig. Pag nauuhaw na, saka yung diligan. Siyempre, paano nyo malalaman kung nauuhaw na siya? Ano ka ba naman? I-chat mo. Through messenger. Ganon. Chareng! Siyempre, tingnan mo kung medyo dry na yung lupa niya. Siyempre, diligan mo na. Alangang hantayin mo pa siyang mauhaw ng bonggang-bongga. Yung tuyot na. Mamamatay na siya. Wala nang dilig, diba? Nakita niyo yung mga black art na ito. Ang daming mga uod. Nagsisili-tawa yung mga uod-uod na yan. Tingnan nyo, diba? Oh, diba? Oh, kinukolek ko pa yung mga yarn. Diba? Sayang naman. Di mapapakinabangan yung mga uod na yan sa pamingwit sa mga palaka. Hindi pa naman kasi seasonal na pamimingwit ng mga palaka. Kasi maliliit pa lang yung mga palay na mga pinamamahay nilang mga palay. Di ba? Sino relate dyan? O, di ba? Ang dami kong na-harvest ng mga uod. Uod na yung mga uod na yan. Peste sila sa mga halaman, na pinapaso. Dapat matanggal yung mga yan, yung mga pesting uod na yan. Dapat patanggal yung mga yan, di ba? Siyempre, naglalaro-laro na ako dyan. Nilalaro-laro ko yung mga uod na yan. O, di ba? Nakita niyo, ang dami. Dami na harvest. Hinihimay-himay ko syempre mga iyan, diba? Dapat zero uod siya, yung black art na yan, yung mga lupa na yan na ilalagay sa paso para na sa ganun. Hindi ba sila yung mga halaman, yung mga cactus na itatanim mo dyan para hindi na makain yung mga ugat-ugat ng mga cactus na yan, diba? Diyos ko. Siyempre, tinatanggal ko din yung mga bato-bato. Malalaking bato, mga bubog-bubog, diba? Ayan. Mga bato-batong yan, dapat tanggalin. Yan, syempre, diba? Ang gandang saya sa feeling pag nagtatanim ka ng mga halaman. Lalo pag yung mga magagandang halaman, diba? Yung mga halamang kakaiba, ganon. Diba? Syempre, binawasan ko yung lupa dun sa may yung pasong yan. Yung, sa may naglagay ng Wilkins na yan. Syempre, para mailagay ko kasi punong-puno yun yung lupa. Kaya binawasan ko syempre yung mga tanim ko na last na form na itatanim ko. Diba? Ang gaganda nila. Dahan-dahan lang pagtatanim. Kasi diba, may tinig-tinig yan. Dahan-dahan. Siyempre, diba? Ang ganda. Tapos ka na naitanim. Pakita ko sa inyo, isa-isa, dalawa. Yung last na yung tinanim ko, syempre, nilag ko na sila dun. Kasi malilit naman sila. Yan, diba? 3. Ganda nila, diba? 4. 5. Pang-5 yarn. Yung madaming anak. Ang ganda, diba? Syempre, napakaganda. Yan, diba, guys? Agree ka, napakaganda ng kapaligiran pag maraming magandang halaman sa kapaligiran mo.